Sa unang tingin, akalain ng isang malaking itlog ito. Pero mga paps, ito ang tinatawag na asintibuhok na ginagawa sa Bohol at matatagpuan lamang dito sa Pilipinas. Sikat ito dahil sa kakaibang lasa at anyo nito. Hindi biro ang proseso ng paggawa nito na umaabot ng 4 na buwan. Ang bunot ng nyug pa lang kasi na ginagamit dito, kailangan ibaba ng 3 buwan sa seawater. Saka ito hahatiin at papaapuyan. Ang abo mula rito ang ihahalo sa brine bago lutuin. Dahil sa matrabahong proseso, halos wala na raw nais magpatuloy ng tradisyon. Kulang-kulang 10 na lang daw ang gumagawa ng asintibuhok sa Bohol, kabilang sina Father Chris Manungas. Katuwang din ang ilang pa nilang kaanak na si Nestor Manungas na nangangasiwa sa kanilang asinan. So in 2010, we created, I built the asinan, rebuilt the asinan with my siblings, and then with Rinante, the son of Nestor. That started the revival of Asintibuhok. Para kina Father Chris, marami mang pagsubok sa paggawa ng asintibuhok. Hindi nila ito kayang talikuran dahil pamana na ito ng kanilang mga ninuno. They were just laughing at me and saying, no, we don't want to work on that again. It is very hard work. So they prefer to go to other provinces. Sa ngayon, kada batch ay nakakagawa sila ng hanggang 200 piraso ng asintibuhok na naibebenta ng 800 pesos kada piraso. May pagka-smoky ang lasa at distinct na aroma ang asintibuhok. The Asintibuhok is not iodized. It cannot be iodized. Patok ito sa mga chef at influencers na nakakatulong sa industriya ng pag-aasin sa bansa. May mga taga-ibang bansa ring interesado sa asintibuhok. The good thing which is happening right now is maraming mga chef na gumamit. It really helped when there are people who bring it to public. Hindi lang daw pera ang dahilan kung bakit may ilang patuloy na gumagawa ng asintibuhok. Mas mahalaga raw ang pagpapanatili ng tradisyon na minana mula sa kanilang mga ninuno. Mobile Journal, Ivan Taringki po, hatid ang buka ng balita.